na-distribute na, it's about 345,000 hectares. Ang na-distribute na titles is about 274,000 titles. Ang nag-benefit po ay 263,000. But ito po ang notable at hindi naman nagpapalakas ako kay Secretary Conrad. Out of yung na-distribute na 345,000, 319 under his administration. So that's almost 90% ang na-distribute sa kanya. So that's why he's very confident na kaya niyang tapusin yung 800,000 in the next 3 years po. Hari naman talaga, Mr. Chair. I can never tire of saying that. And in this way, lumalabas na hindi naman pala bottleneck ang split. Siguro yung pagpapabilis nung that part of the split project na yung titling, o yung surveying na sinabi nyo kanina. Hindi naman, Pero, it's just ano lang ako kasi may personal experience din ako with surveying. Yung geodetic engineer is a challenge, weather is a challenge kasi sa outdoor ho yan. So, but hindi naman ho magiging malaking bottleneck. But yun yung potential bottleneck. Yes. And speaking of bottlenecks, Mr. Chair, one of the bottlenecks that I recall DAR mentioned during the budget plenary on 18th November 2024. Specific memory po kasi importante po sa akin ang DAR, Mr. Chair. One of the bottlenecks was that the department mentioned was the availability of security paper for the printing of the individual titles. Na-resolve na po ba ito, Mr. Chair? Okay na raw po yan, ma'am, dahil they're also partnering with the Land Registration Authority. In fact, nung budget hearing nila, they specifically mentioned that they have very close working relationship with the DAR. No? So, yan po ay naayos naman ako. Okay, salamat. Mabuti naman po, Mr. Chair. Now, by the end of the split extension in 2027, ano muli yung realistic accomplishment rate na pwedeng asahan by the end of that loan extension in 2027, Mr. Chair? Kasi 1 year short po the end of the administration. Mga around maybe 350,000-400,000 kasi yung matitira pong 500,000 in the next 2 years, almost 80% will be from split. So mga around maybe about 400,000, 450,000, mga ganyan po. Okay, salamat, Mr. Chair. At paano po pinaprioritize ng split yung area na i-cover, Mr. Chair? So it will be a coordination between their Provincial Agrarian Reform Program Officer at meron din silang Municipal Agrarian Reform Program Officer. So ito lang tingin ko isa sa mga ahensya na meron talagang makinarya on the ground, no? So that yung feedback mechanism mo nila mabilis. No? So yun po yung magiging proseso. Salamat, Mr. Chair. At sana yung mga
essential na katrabaho ng DAR doon, yung mga provincial at saka municipal agrarian reform officers, ay passionate din talaga tungkol sa programa at sa mga layunin nito. Dahil alam po natin may mga area na hindi eh. So, hindi rin nakakatulong. And siguro yun din yung mga rehiyon kung saan pinakahirap ang DAR kumplituhin yung proseso ng LAD, mga rehiyon o probinsya na may malaking balanse pa ng mga dapat mailad pero hindi na ilalad. And just to leave this topic with something na gusto ko lang i-bring sa attention through the chair ni Secretary, there's a grievance that my office received last August ng ARBO, ARBO, sa Samal Island that had long been waiting for split to cover them. In the interim, habang naghihintay, may unscrupulous na local official na nagtagumpay sa pagkuha ng lupa, paglalagay ng fences, at naibenta niya yung ilang parte nito. I wonder what the DAR thinks of this grievance, Mr. Chair. Siguro mamaya ho, I think the best is to give the secretary the number of that person and para po matulungan nila makuha yung information. And rest assured ako, nakita ko, nakatrabaho ko na si Secretary Conrad, mabilis kong kumilos. Salamat, Chair. I'm sure pag binigay ko yung number ng taong yon kay Secretary, marirecognize nila. Dahil, kumbaga, nasa pipeline na ng split ito, matagal na. Kaya nga't matagal nang naghihintay ang ARBO para lang mabigo sa kamay ng isang unscrupulous na local official na dapat sana ang DAR bilang kampiyon ng mga agrarian reform beneficiaries at national government agency ay mapigilan yung ganitong pangyayari. At sana hindi pa huli ang lahat para sa ARBO sa ilalim ng split project ng DAR. So, huling mga tanong ko na lang, Mr. Chair, sa gabing ito tungkol sa napakasakit na cancellation of EP-CLOA. So, there are numerous reports of these cancellations of EP's CLOAs or removal of the land from agrarian reform coverage due to conversion and other reasons. Pwede po bang magbigay ang Office ni Secretary ng mga detalye sa bilang ng mga EP-CLOA na kinansela sa period ng 2022 hanggang 2025, yung hectareage o area covered, yung geographical distribution, yung number of affected ARBs, at mga dahilan kung bakit nakansela itong mga EP-CLOA, Mr. Chair? I was made to understand, Mr. President, na ito palang na-cancel na mga EP-CLOAs. Once upon a time, nung inaward sa kanila, meron pong naging problema sa proseso. And one of the, I guess, the biggest problem is yung inaward ng lupa, hindi naman pala fit for agriculture. So, it defeats the purpose ho, dahil gusto ho natin pumasok sila sa agriculture. Kasi nasa batas dapat fit. So, dahil nga itong mga
EP-CLOAS hindi ho fit for agriculture, nagkulang rin po yung, I guess, Department of Agriculture na i-declare yun as fit for agriculture. So may problema po sa proseso. The other one is yung lumampas na ho sila doon sa June 30, 2014 cut-off. At dahil lumampas na ho sila, those are declared as private lands. Salamat, Mr. Chair. Napakasakit talaga marinig ito. And I'm sure masakit sa mga agrarian reform beneficiaries or dapat magiging ARBs na marinig ito. Hindi naman nila kasalanan na lumampas sa June 30, 2014 deadline. At kung ang implikasyon po ay hindi na po covered yung ating reformang agraryong programa sa isang batas, then maybe the ARBs should look for an executive relief. Kung may rekomendasyon ng DAR, kung may rekomendasyon ng DAR sa presidente para hindi po maglaho na parang bula ang pangarap ng mga magsasaka hanggang sa taong 2028, kung kailan umaasa pa rin po sila. Ibang klase, Mr. Chair. Sa kabila ng lahat ng mga heartbreak at heartache nila, nananatili po silang umaasa. Oo, may mga naging problema sa proseso, but again, tayo bilang gobyerno na superior force sa mga mamamayan tulad ng magsasaka, then we should always be coming forward with solutions. Yung not fit for agriculture, naku Mr. Chair, ang dami pong milagrong ginawa para sabihin not fit for agriculture. Yung dati nang na-cover ng EP-CLOA. Isa na yung binanggit kong conversion. Kung nagkulang man ang DA, then we can ask this of DA sa budget plenary nila dahil sila bilang kapartner ng DAR, dapat they do not drop the ball also. Ang dami pong sinabi later na not fit for agri, actually irrigated at irrigable. Na ang linaw-linaw sa batas, dapat nalalad yan. Hindi dapat nako-convert yan. And sinong nagpe-pay ng price? Hindi lang yung mga dapat na beneficiaries, buong bayan natin, ekonomiya natin. Kaya humihina ang agriculture sa halip na lumakas. Kaya tumataas ang gutom sa halip na napapakain ng mga agrarian reform beneficiaries at ibang magsasaka tayong lahat. So, pahingi pa rin po, Mr. Chair, sa Secretary, yung mga detalyeng hiningi ko tungkol sa EP-CLOA cancellation. Yung detalye ng numbers canceled mula 2022 hanggang 2025, yung hectareage o area covered, yung geographical distribution, yung bilang ng affected ARBs, at yung mga dahilan ng cancellation, Mr. Chair. Well, Mr. President, ako rin ay nakikiisa po sa mga ERBs ho natin na nabigyan na ho ng CLOA, and because of these technicalities, Yes, ma-revoke technicalities, Mr. po yung kanilang CLOAs. Marami ho sa kanila, ito lang ho yung kanilang ari-arian. That's the only asset that they have. So ako ay joined the good senator for advocating this. And Secretary po, bukas na bukas po yung kanyang tanggapan para mapakinggan po itong hinaing ng mga ERBs na potentially makakancel yung kanilang EP-CLOA. Yeah. Maraming salamat and, para doon, Mr. Chair. Mamaya po ay pwede pong ibigay ng makuha po yung mga dokumento or yung contact person man lang para po makipag-coordinate. And rest assured, I'm sure Secretary will reach out to them para pag-usapan ho to at pag-aralan. Maraming salamat po, Mr. Chair. At sabi sa niya naman may Secretary. mga remedies rin na pwedeng gawin. No? Definitely there are remedies. At kanino pa aasa yung mga magsasakang ito, mga ARBs na ito, kundi ang DAR. Kasi DAR ang by mandate champion at champion dapat ng mga ARBs sa kabinete ng ating gobyerno hanggang on the ground. Thank you for that, Senator Risa. Salamat, Maraming Mr. salamat Chair. po. So just to bring one last thing to the attention, Mr. Chair, Nina Secretary,
kaugnay dito sa EP-CLOA cancellation. We received complaints regarding this sa Batangas, San Jose del Monte,